Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, April 29, 2026, aalamin po natin ang banta ng sama ng panahon na mabubuo sa first week at sa second week po ng Mayo. Aalamin din natin ang iba't ibang weather system na patuloy po na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin pagpatuloy, hiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Maraming salamat. By the way, magandang araw ho. Ako po muli, si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. So eto po, lilinawin natin yung mga update na naglalabasan ngayon. Wala ho tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga aktibong bagyo, wala. Walang tatamang dalawang bagyo, walang papasok ng dalawang bagyo dahil yung nakikita sa advanced weather system natin ay isang ganap pa lamang na sama ng panahon or low chance na kategory na LPA. So samahan nyo ako sa ating update at aalalayan ko po kayo step by step, explain ko pong mabuti. Pati na rin ang heat index na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Eto ho, ipakita ko ho, ipa-flash ko sa screen natin yung tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Ito ho yung sinasabi ko at nililinaw ko sa inyo na banta po ng sama ng panahon na mabubuo first week and second week po ng May. Ibig sabihin nito hanggang matapos pong April wala tayong bagyong imomonitor. Kung makikita nyo sa ating mapa, sa pagitan ho ng April 27 hanggang sa May 3, hindi pa yan natatapos ha. Meron pong LPA na low chance sa category sa may silangan pong bahagi ng ating bansa. Pagamat malayo yan at may mga chance pa magbago, hindi yan nagiging banta. Doon naman sa isang mapa natin sa week 2 pagitan ng May 4 hanggang sa May 10, dito po merong potential po na sama ng panahon o low pressure area na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Paglilinaw, hindi ito malakas na bagyo ha, hindi rin dalawang bagyo. LPA na papasok sa loob ng ating par. Then kapag nakapasok po yan sa loob ng ating par, doon natin malalaman. Doon natin mamamonitor kung magbabago ba yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero hanggat hindi siya nagiging bagyo, hindi po natin i-consider yun ha. Kaya wag pong matakot yung mga kababayan natin, yung mga senior natin, mga nanay tatay dyan. Inaalalayan ko kayo lagi at para hindi kayo masyak sa mga balita naglalabasan ngayon na meron daw mga malalakas na bagyo, no? Sa summer season na sa tag-init pa po tayo. At eto, may nagtanong din sa atin, ang sabi ko, Kuya Francis, kailan ba magsisimula ang habagat? Ang habagat po ay nagsisimula or magsisimula po yan sa buwan po ng June, July hanggang sa mga bare months, August bare months, pababaho yan. Kaya naman maging handa tayo at sulitin natin yung magandang panahon ngayon. Actually, medyo talagang sobrang mainit. So kung makikita ho ninyo, dalawa yung LPA na ating minomonitor na yan. Yan ho parehas na nasa low dyan sa category para maging tropical depression. So, ibig sabihin, pag low dyan sa category yan, hindi yan banta para maging malakas sa bagyo. Yung iba kasi na-overhype lang na meron daw bagyo, nakakita lang sa windy.com or sa zoom.earth at sa ating mga mapa, may nakita lang hangin, akala nila bagyo na, pero hindi naman po talaga. So, ngayon po ay babalikan natin yan at ipapakita ko po muna sa inyo yung ating pinaka-mapa and then mamaya sa dulo ha, i-explain ko mabuti yung heat index, yung init na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. So kung makikita nyo ho sa ating pinaka-mapa ngayon, eto ho, eto kitang-kita naman natin, wala tayong anumang bagyo na minomonitor ha, sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung makikita nyo merong hangin dito sa may bandang silangan, ito po yung maalinsang hangin or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. At yung sinasabi kong LPA, sa pagitan po ng April 27 hanggang sa May 3, 2026 ay nakita na rin sa ating radar. Ito ho, sobrang malayo yan at wala ho yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan, kitang-kita nyo naman, masyado siyang malayo at hindi siya makakalapit sa ating Philippine Area of Responsibility dahil sa easterlies. So tatandaan nating mabuti, hindi porket may nabuong LPA sa labas ng PAR, ipapasok na automatically sa ating bansa. Hindi ho, may mga pagbabago, may mga senaryo yan na kino-consider din tayo. So, sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, eto ho, makinig po kayo mabuti para malaman din natin yung lagay ng ating panahon, Eto po, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa area po ng Zamboanga Peninsula, dyan po sa may Palawan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa may Misamis Occidental,
at Basilan. Ang lagay ho ng panahon dyan, actually sobrang mainit din na mararanasan sa umaga, sa tanghali, at bandang pahapon may mga tsansa po ng cloudy skies and mga isolated light rains and heavy rainfalls and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na easterlies. Bakit ang easterlies ay nagdudulot ng mga pag-uulan kahit yan ay maalinsangang hangin? Dahil po yan sa pag-evaporate ng sobrang init sa lupa, yung pagsigaw niyan umangat sa taas. Yun po yung nabubuong mga localized thunderstorms na nagpapaulan madalas sa hapon ho at sa gabi. Hindi naman yan yung totally sobrang tuloy-tuloy na ulan, pinaka-max na yan, yung regular lamang na localized thunderstorms, meron kasing severe, no? Ay tumatagal ng 30 minutes hanggang 45 minutes. So yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat din sa banta ng mga tsansang pagbabaha kung sakaling magkaroon ng mga malalakas na pag-uulan dulot po ng localized thunderstorms. Sa parte ho ng Metro Manila, ito ho, no? Sa may Metro Manila, at nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din pong mag-ingat sa banta ng maulap na kalangitan at isolated rain showers or thunderstorms lalo na ho sa hapon dahil sa easterlies. Ang easterlies mga kaibigan ko, kapag ka nasa tag-init season tayo o summer season tayo, sobrang maalinsangan, yan po yung pangunahing weather system natin. Pero ang easterlies kaya ring magdala or maghatak ng mga sama ng panahon papalapit sa ating bansa at kaya din nang makakreate ng mga cloud cluster or kumpol ng kaulapan na siya namang nade-develop bilang LPA. So eto, wala siyang kasamang ibang weather system at eto po kasing localized thunderstorm, kaakibat yan ng easterlies, no? So easterlies ang pangunahing weather system natin, wala tayong ibang weather system. Ang habagat naman, kung titignan natin, dito ho siya mabubuo. Dito ho mabubuo ang habagat o southwest monsoon sa may kalurang bahagi ng ating bansa. Actually, nung mga nakaraan na update natin, wala itong mga kaulapan na yan, no? Dahil sa ridge of high pressure area. Pero ngayon, may mga ulap na nananatili o nag-i-stay sa may kanlurang bahagi po ng Palawan. So, once na yan ma-develop, magkaroon ng sirkulasyon, lumakas o lumawak yung hangin dyan, ma-develop po yan bilang habagat or southwest monsoon. Ang epekto ho ng habagat, yan po marami o mas marami yung mga pag-uulan na mating mararanasan kapag habagat season, no? Kaya may mga LPA, mga bagyo, nagsasabay ho yan. At madalas ang habagat or southwest monsoon ay tinitrigger o pinapalakas ang mahinang bagyo or kahit yung mga low pressure area na de-develop kapag merong habagat. So wag nating hintayin at ipanalangin na mabuo agad ang habagat. Alam ko naman sobrang init na init ng mga kababayan natin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, pero kung mapapansin ho ninyo, naiibsan at medyo nababawasan na yung init dahil madalas na ngayon, no, bandang hapon, sa madaling araw nagkakaroon ng mga pag-uulan, though hindi naman kalakasan tulad kahapon, maulap ang kalangitan sa ilang bahagi po ng Metro Manila dahil po yung sa thunderstorms, no? Kaya pag umulan, huwag kayo magtaka at isipin agad, nako baka eto na yung bagyo na nakikita o napapanood namin sa update. Hindi ho, no? Maglilinaw ha, wala tayong bagyo. Kaya kung may nakikita kayong update na merong mga malalakas sa bagyo, wala ho. Para hindi din tayo matakot, no? Hindi naman tayo nagtatakotan dito, bagkos tayo kailangan magprotektahan sa bawat isa. So ito po, ipapakita ko sa inyo dahil nga po ang ating pinaghahandaan ngayon, hindi ngayong April, no, dahil patapos na, sa Mayo, yung first week and second week po. Ito po, meron po tayong nakikitang track ng bagyo sa first week and second week po ng May or ng May 2026. Ito ho, explain ko mabuti. Meron tayong tinatawag na track number 1. Ito po posibleng mabuo po ang bahagi ng LPA or bagyo sa Western Pacific Basin. Papasok sa loob ng PAR at lilihis, magre-record papasilangan patungo po sa bahagi ng Japan. So ito ho, no, yung mga hangin na yan, dyan yan aangat, magre-record po yan. Sa track number 2 natin, posibleng mabuo sa bahagi ng Western Pacific Basin at papasok po sa loob ng PAR ang bagyo at tatama ho sa Central Luzon, tutungo sa bahagi ng South China Sea. So, yun po yung pangalawang scenario natin o pangalawang track ng posibleng magiging direksyon po ng bagyo sa first week and second week po ng May, no? Pinakita ko kanina yung tropical cyclone threat potential natin, hindi po yun panghula. Meron po talaga tayong source na pinagkukuhanan at pinagbabasihan din natin ang nilalabas po sa update ng Pag-asa at doon sa ating pinaka-source sa ating advanced weather system at doon din sa ating forecast weather condition. So, ito ho, mga kaibigan ko, mga kababayan, ang itinatanong sa atin,
Kapag ka nagsimula na ba, pumasok na ba ang Mayo is may i-consider na ba natin na tag-ulan? Kasi first week and second week ng May, meron na agad sama ng panahon or mga LPA or banta ng bagyo na posibleng mabuo. Hindi pa po inaanunsyo na talagang tag-ulan na o rainy season na pag may bagyong naranasan tayo sa May. Actually, tag-init pa rin yon. Normal naman na kapag sobrang mainit, meron ding bagyo. Madalang lamang po ang mga bagyong nabubuo and madalas yung mga bagyo nabubuo nanggagaling po sa may silangang bahagi ng ating bansa. So ngayon, ano naman daw yung mga lugar na dapat maghanda at maging alerto sa posibleng paglapit po ng sama ng panahon sa first week at second week ng May, yung bagyo nga po na ating minomonitor, no? Yan po posibleng lumapit dito po sa parte ng Eastern Visayas, North and Central Luzon. So ang silangang bahagi ng Mindanao, hindi naman yan mahahagip dahil dun sa ating advanced weather forecast sa tropical cyclone threat potential, hindi mahahagip ang silangan po ng Mindanao. Pero madalas talaga, Eastern Visayas, North Luzon, Central Luzon, Extreme Northern Luzon, yan po yung dinadaanan po ng mga bagyo kapag ganitong May, June, July, August, hanggat bare months yung may mga bagyo ho na yan. So, hindi naman yan nakikitaan sa forecast natin, tinignan ho natin mabuti, na magiging malakas o super typhoon. Kahit to, meron tayong naging super typhoon, yung Sinlaco noong nakaraan, no? Yun yung kakatapos lamang na malakas na bagyo na nasa labas ng ating bansa. Hindi ibig sabihin nun, yung magiging kasunod na mga bagyo, mga super typhoon din or mga malalakas. Hindi naman talaga actually papasok yung mga bagyo sa atin dahil kapag nasa tag-init tayo, easterlies, ridge of high pressure area, yan ng mga pangunahing weather system. Ito ang tatandaan ho ninyo, hanggat wala tayong habagat o southwest monsoon, yung mga bagyo malabong tumama sa ating bansa. Malabong tumawid sa parte po ng Eastern Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, hindi po yan. Dahil walang bagyo na magti-trigger o hihigop sa kanya, no? O lalapit para tulungan siyang lumakas o yung tinatawag din natin na Fujiwara effect, no? Kahit po kasi habagat, nagkakaroon niya ng effect sa LPA or mga bagyo na lumalapit po sa ating bansa. So dahil nga wala tayong ibang weather system, yung nakaraan na update natin, yung Northeast Monsoon, yun lamang yung merong bagyo pero pinahina naman niya, no? Yung mga bagyong lumalapit sa ating bansa. Para malinaw, ang Northeast Monsoon is pinapahina ang bagyo. Ang Southwest Monsoon dito sa kalurang bahagi po ng ating bansa ay pinapalakas naman ang bagyo. Yun ho ang kaibahan ng dalawang hangin na yan, no? Yung dalawang pangunahing hangin natin sa ating bansa, Northeast Monsoon, Southwest Monsoon. Magkaiba po yan. So mga kaibigan, kahit po mabuo o ma-develop po yung bagyo na minomonitor natin o banta ng sama ng panahon, so first week and second week po ng May, nasa kategorya lamang yan ng pagiging tropical depression. So pag tropical depression po yan is nasa level 1 na category po ng bagyo, no? Or warning 1, signal number 1 lamang na may lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Dapat ba tayong mangamba? O dapat ba tayo mabahala? Hindi naman tayo dapat mabahala o mangamba, pero kinakailangan maging handa tayo. Kapag kaho kasi mga mahihinang bagyo, more on maraming ulan. Pag mga super typhoon naman, more on mas o kaunti ang ulan pero sobra namang lakas hunang mga hangin na idudulot po nito. So ito ho, no, ngayon, alamin natin yung heat index po na ating nararanasan kasi may mga nagtatanong po sa atin. Ngayon, i-explain ko pong mabuti. Ito po, ngayong araw po ng Miyerkules, no, April 29, 2026. Ito po ang heat index natin. Sa Sangley Point, Cavite, ang init po na mararanasan dyan ay 43 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, Cagayan, 42 degrees Celsius. Sa may Subic Bay, Olongapo, 42 degrees Celsius. Tamiling Tarlac, eto po, 42 degrees Celsius. Ako, napakainit. Sa Cuyo, Palawan, 42 degrees Celsius. Dumagas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar, ay pare-parehas hong 42 degrees Celsius ang init na mararanasan. So, ang tanong, dahil nga sobrang init, may ulan ba o makakaranas ba ng mga pag-uulan yung mga lugar na aking binanggit? So, may tsansa pa rin, lalo na ho sa bandang hapon at sa gabi, dahil po sa easterlies at mga localized thunderstorms, no? Ito ho, para din sa kaalaman ng bawat isa, pag nasa warning o orange warning po tayo na init, 42 hanggang 45 degrees Celsius, yan po is nasa danger zone na, no? Talagang medyo delikado na kayang magpa-heat stroke sa mga merong karamdaman at sobrang masakit na po sa balat.
Usually kapag ganitong init talaga dapat hindi tayo lalabas, no? Nasa loob lang ng bahay. Kaya nga, eto ho, meron akong mga pinapaalala lagi sa inyo mga kababayan ko. Yung unang-una, kahit wala tayong bagyo, always pa rin kayong mag-monitor. Hindi man sa akin, no, kay Kuya Francis, kahit sa ibang mga weather forecaster, kila James, no, kila marami ho, no? Maraming mga weather forecaster na legit na kung saan makakukuha po tayo ng source. At itong pangalawa, kailangan pa rin po natin i-consider yung paghahanda na dapat natin gagawin. Yung mga basura sa parteng Metro Manila, Visayas at Mindanao, yung mga basura pag naipon ho kasi yan tapos hindi tayo handa na biglang umulan ng malakas dahil sa localized thunderstorms, baha ang ating mararanasan. Minsan, no, kahit sobrang mainit, bumubuhosong ulan. Last week, naranasan natin ang bugso ng mga pag-ulan dyan sa may parte ng Metro Manila. Nakaranas tayo. Mapapansin nyo ba itong kumpol ng kaulapan na yan? Yan ho, may chance magbigay ng mga pag-uulan dyan sa parte ng Metro Manila. Kaya maging alerto, maging mapagmatsyag, maging handa, linisin ang kapaligiran, at dapat po lagi makinig ng update sa ating balita. So ito po yung isa pa natin paalala ay kinakailangan na matibayin natin at i-double check po ang ating mga kabahayan. Yung iba sinasabi ko, Francis, napakainit naman, bakit kailangan mo laging ipaalala na i-check ang aming mga bubong? Kasi po nasa construction man tayo tag-init, kapag umuulan na wala nang tayong mag-asikaso, tatama rin na tayo. So ang mangyayari, yung maliit na butas sa bubong, lalaki ng lalaki, luluwag ng luluwag yung mga pako hanggang sa pag may bagyo, maiaangat yung hangin. So nakikinig po ba tayo? Hindi po ako naninermon, yung iba sinasabi naninermon tayo, pero ito yung way ng pagbibigay natin ng weather forecast, may kasamang pangangaral at pagbibigay ng paalala. Alam yan ng mga solid subscriber and viewers ko po, no? Yung palaging nasa comment section. Ako po, minimension ko po kayo at talagang pinapasalamatan. Yung isang paalala pa natin, kung pwede ho, gumawa tayo ng go bags, pwede ho ba? Kasi kahit po mainit, kailangan pa rin natin yan. Tubig, medical kits, lahat po yan, no? Flashlight, kung pag mawala ng kuryente, no? Yung mga bagay ho na yan. Eto pa, mag-imbak at mag-stock din po tayo ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw. Dahil nga po sa sobrang init, ang hirap ng labas ng ating kabahayan. Tubig, especially bigas, mga dilata, ulam, yung mga importanteng bagay. At ito panghuli, importante ho manalangin tayo sa Panginoon, ipanalangin ho natin na walang super typhoon na pumasok sa ating bansa sa buwan ng Mayo. Bagamat gusto lang naman natin na magkaroon ng mga pag-uulan, pero ayaw naman natin ng mga malalakas na bagyo. Yung mga LPA, nagpapaulan din naman yan. At maganda nga po pag low pressure area lang, wag maging bagyo. Magpapaulan naman yon, kaya wag sana maging bagyo dahil pag bagyo, alam nyo ganito, no? Ang senaryo natin, pag sobrang init, pag merong nabuong bagyo, nagsimulang tag-ulan, ay mas mataas ang tsansa ng mga malalakas na bagyo. Ganyan po ang nangyayari. Kaya minsan nakakatakot pag tinatawag natin Super El Nino. Ang katumbas niyan, kapalit niyan, super bagyo, no? O super typhoon. And usually, dapat hindi po natin sanayin yung ganun kapag Super El Nino, super typhoon ng kapalit, no? So, eto pa po mga kaibigan, lagi kong pinapaalala sa inyo, lagi tayong mag-ingat, magdasal, mag-pray tayo sa ating Panginoon. Pagising sa umaga, ipagpasalamat natin ng buong araw. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, i-confess natin, i-repent natin, humingi tayo ng kapatawaran, no? Ang Panginoon naman ay nakikinig po sa ating mga pagdadasal. So, summarize tayo mga kaibigan ko, mga kababayan. Easterlies, ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. May mga chance ng localized thunderstorms, no? Sa mga lugar po na aking binanggit. Aasahan din ang mga pag-uulan, lalo bandang hapon at sa gabi. Kung lalabas sa mga kabahayan, ugaling magdala ng tubig, payong, sombrero, panlaban sa sobrang init at banta ng mga pag-ulan, posible bandang hapon at sa gabi. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Ako po muli ang inyong lingkod, si Kuya Francis, lagi pong maghahatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat.